Magandang tanong 'to, Bakit nga ba walang, dinosaur na nabanggit sa Bible? Actually, yung word na dinosaur kasi mga tol kailan lang din naman naimbento yun, 'di ba? Sa pagkakatanda ko 'no, parang ang naimbento yung word na dinosaur noong 1841 lang 'no, 1841 ni, isang, paleontologist na si ano, kalimutan ko yung pangalan, eh. Basta Richard yun, Richard. Yun ang pangalan no ng nagsimula ng word na dinosaur. So, depende na lang sa magsasalin ng Biblia, no? Baka gusto niya sa susunod na salin ng Biblia, lagyan niya na ng word na dinosaur. Pero marami namang marami namang talata sa Bible na parang nagde-describe ng isang malaking hayop na dinidescribe na parang dinosaur, no? Pero eto, ang katotohanan kung bakit walang dinosaur sa Biblia. Kaalaman mula rito kay Jason Explanation. Bigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Pero bago yan, hinihikayat kita huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga kapatid. Bagong-bagong channel pa lang to, no? 1,015 pa lang ang sa kanyang subscribers mga kapatid, no? Suportahan natin yan. Nakalagay po ang link sa ibaba. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Totoo bang nilikha ng Diyos ang mga dinosaurs? Oo naman. Ayon sa banal na aklat o Biblia, nilikha ng Diyos ang lahat ng may buhay sa ating mundo, halaman, hayop at ang mga tao. Pero bakit walang sinabi ang Biblia hinggil sa pinagmulan ng mga dinosaurs? Hayop din yan, no? Hayop din yan. No, hindi naman inisa-isa yung mga katawagan ng hayop sa Bible kasi kung iisa-isahin pa yung mga tawag sa kanila, aso, pusa, daga, 'di ba? Napakarami nun. Nauubos ang kapal siguro ng page ng Bible natin, 'di ba? So may mga hayop na talagang hindi na mabubuhay sa panahon natin ngayon, siguro hindi nakakayanin ng ano nila no, ng requirements nila para mabuhay. Halimbawa, yung level of oxygen nung unang panahon iba sa level of oxygen ngayon mga tol, 'di ba? So tuloy natin. Na umiral sa ating mundo, daang milyong taon na ang nakakalipas. Nagmula ng mga dinosaurs na umiral sa ating mundo, daang milyong taon na ang nakakalipas. Bago tayo mag-umpisa, kung nais mo ng mga ganitong content, ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat. Yan no, may mga nauhukay na mga ebidensya. Batay sa carbon dating, ang proseso na ginagamit sa mga fossils o labi ng mga hayop upang malaman kung saang panahon ito umiral o nagmula. May mga labi ng dinosaurs na ilang milyong taon na ayon sa mga pag-aaral. Pero ano nga ba ang carbon dating? Ito ay radiocarb dating, talaan ng may buhay sa mundo na may elementong carb. Ito ay hindi nakikita, pero ito ang dahilan kung bakit bawat nilalang sa mundo ay nabubuhay. Ito ang pinakamabisang paraan para malaman kung ang labi ng isang hayop ay gaano na katagal. Ayon sa National Geographic Society, isa sa pinakamatandang labi ng dinosaurs na nahukay sa Tenzing taong 1930s ay umiral higit 200 million years ago o 250 milyong taon. Ayon sa Biblia, nilikha ng Diyos ang mga hayop. 6,000 taon lang ang nakakalipas. Kung ganoon, saan galing itong mga higanting dinosaurs na nabuhay bago likhain ang mga hayop? Kaya marami sa mga tao na hindi daw totoo o walang katotohanan ang sinabi ng Biblia sa aklat ng Genesis. Pero bago tayo maghinala, dapat muna natin alamin kung ano ang katotohanan sa sinabi ng aklat. Ano nga ba ang salaysay ng Biblia tungkol dito? Sa unang aklat ng Biblia mula sa unang kabanata, verse 31, at nagkahapon at nagkaumaga, ang ika-6 na araw, at nayari ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. Ayon sa nakasaad sa aklat,
Ginawa ng Diyos ang lahat sa loob ng 6 na araw. Itong sinasabi sa Bible na 6 na araw ay pwede mong pakahulugan na 6 na araw dito sa mundo o 6 na araw sa time, no, sa langit. Kasi may mababasa rin tayo sa Bible, mga tol, na nagsasabi na ang isang araw daw sa langit ay katumbas ng 1,000 taon sa tao. So pag sinabi mong 6 na araw, pwedeng 6,000 taon, 'di ba? So 1,000 taon ang pagitan ng paglalang doon sa bawat doon sa pinakaunang araw ng paglalang, no? Pwede mo sigurong ano yan. Sa mga scholar sa Bible, pwede niyong ipaliwanag yan sa mga nakakaalam, di ba? Kasi nga may binabanggit sa Biblia na ang isang araw sa langit o isang araw sa Diyos ay katumbas o halos katumbas o parang 1,000 taon sa tao. Kaya pag sinabing 6 na araw, ay may posibilidad na nangangahulugang hindi naman 6 na araw dito sa lupa. Pero 6 na araw sa lupa, wala rin namang imposible yun dahil talagang isang salita lang ng Panginoon, one click lang yan, mangyayari ang kanyang sinalita, di ba? So tuloy natin. Pero ang nakasulat ba sa sinabing 6 na araw ay dapat bang unawain ng literal? Ganito ang sabi sa pangalawang berso ng 2 kabanata. 7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang ginawa at nagpahinga ito sa 7 araw. Batay sa nakasulat, ang Diyos ay nagpahinga ng 7 araw. Kung ating susuriin, isang malaking katanungan ang dapat mabigyan ng kasagutan. Isa rin to, no, stop ko muna. No? Itong sinasabi nagpahinga, ano daw ba? Napagod daw ba? Kasi ginagawa ng iba literal di ba? Kung ano lang yung sakop ng isip nila, yun lang Pwede naman pag sinabing nagpahinga, ibig sabihin tumigil, wala munang ginawa. Pero hindi ibig sabihin napagod, di ba? Parang ganon. So tuloy natin. Isang malaking katanungan ang dapat mabigyan ng kasagutan. Dahil maraming tao ang naguguluhan sa nakasulat na ito at sa mga hayop na nabuhay, 100,000,000 taon na ang nakakaraan. Totoo bang napagod ang Diyos kaya kailangan itong magpahinga? Di ba? Ang salitang nagpahinga ay hindi marapat na itakda bilang isang literal. Dahil lang isang makapangyarihang Diyos na may kakayahang lumikha ng lahat ay di maaaring mapagod sa loob lamang ng 7 araw. Kaya sa madaling salita, hindi literal na ang Diyos ay nagpahinga. Kung ganoon, maaaring hindi literal na nilikha niya ang lahat sa loob ng 6 na araw lamang. Kailangan din natin tandaan na ang sumulat ng Genesis na si Moses ay isang tao na may limitadong kaalaman sa diwa ng oras o tinatawag na time frame. Kaya kung iisipin natin, walang time frame ang Diyos na lumikha ng lahat dahil wala itong umpisa at walang katapusan. Subalit lahat ng tao katulad ni Moises ay may pinanggalingan at may kamatayan. Kaya naman, ang oras, ang araw, ang buwan at taon ay relatibo sa ating limitadong time frame. Ayon naman sa Science Daily, ang diwa ng oras o time ay nasusukat sa pamamagitan ng ikot ng ating daigdig sa araw at sa galaw ng mga planeta na nasa kalawakan. Kung gayon, ang diwa ng oras katulad ng umaga at gabi ay hindi mapaiiral sa Diyos sapagkat hindi siya kaugnay sa pisikal na kalawakan at hindi rin siya napapalibutan ng kabuntalaan para magtakda ng panahon sa kanyang gawain. Kaya nung isinulat ni Moises sa aklat ng Genesis ang 6 at 7 araw dahil sa umaga at gabi, hindi ito literal na 6 at 7 araw sapagkat base ito sa pagkakaintindi ng pisikal na tao sa takbo ng oras.
Sa makatuwid, hindi natin alam kung ilang taon nilikha ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang. Tama, no? Kung iintindihin natin kasi sa ganun talagang maguguluhan tayo lalong-lalo na dun sa mga hindi nakakaunawa. Naguguluhin pa nila. Sa kasi may sasabing 6,000 taon pa lang ang mundo natin, mga tol. Eh kung naaalala ninyo, panahon nila ng mga magulang, di ba? Sila sila Adan, yung anak niya si Methuselah, di ba nabuhay ng mga ano yun, nabuhay ng mga 900 years yun. 'Di ba? Eh pagkatapos nun, yung ano natin, yung date natin ngayon ay sinimulan niya no nung panahon ng Panginoong Hesus, nung umakyat na Panginoong Hesus sa langit. Doon nagsimula yung ano natin ngayon calendar natin. 'Di ba? Kaya 2,000 taon, 2023. No, 2023 pa lang tayo mga tol. 2023, 2023 yan. Pero bago pa yan, 'di ba? May mga nabuhay na nung unang pang panahon bago pa man isilang ang ating Panginoong Hesus, 'di ba? Andiyan diyan yung sila Haring David, sila Haring Solomon, 'di ba? At yung iba pang mga lingkod ng Panginoong Diyos nung unang panahon. Kaya kung iisipin mo, 7 araw, well, wala namang imposible sa Diyos kung gagawin niyang 7 araw ang ating daigdig o ang ating sanlibutan, 'di ba? Buong sanlibutan. Pero hindi mo talaga pwedeng gawing literal lahat ng mga bagay na nakasulat sa Bible. Katulad na lang no sinabi sa ika-7 araw nagpahinga. May mga nagsasabi na bakit napagod ba? 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na nagpahinga is napagod. 'Di ba? Kumbaga sa tao day off, halimbawa day off, wala ka munang gagawin, hindi ka muna papasok sa trabaho. Pero hindi ibig sabihin nun tulog ka lang sa bahay mo, nagpapahinga ka. 'Di ba? May iba ka pa ring ginagawa, pero kumbaga yun ay pahinga, ibig sabihin stop muna, wala mo nang gagawin. O kaya posibleng may ibang bagay na ginawa o hinayaan mo ng umunlad by nature yung kanyang mga nilikha, mga tol. Sa katulad nga ng sinabi ko kanina, merong nakasusulat sa Bible na ang katumbas ng isang araw sa Panginoong Diyos ay 1,000 taon. Eto sa mga nagtatanong o mga nagdududa do'n sa sinabi ko at maghahanap ng talata, o eto hinanap ko na para sa inyo. Sa ikalawang Pedro 'no, 3:8 at 10. Sabi rito, datapwat wag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito. So wag daw nating kalimutan 'no, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong at mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Parang ito na yung paghukom di ba? At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kasi kaya ito, ano rin to, no, binabasa nito kasi pag sinabi ng Panginoon, malapit na. Sasabihin ng iba, layo naman. Tagal-tagal na niyan. Kasi pag sinabi ng Panginoon Diyos na 1 araw na lang, iisipin mo naman, 1 araw na lang pala daw Lapit na nun. Pero lumipas na 100 taon, wala pa. Wala pa pala Akala ko malapit na kasi nga, datapwat wag ninyong kakalimutan na pag sinabi, 1 araw ay katumbas o katulad ng 1,000 taon. So, yan ang lagi natin tatandaan mga tol. So, hindi natin dapat talaga ginagawang literal lahat ng mga nakasulat sa Bible. Alright? So, anong masasabi mo dito sa videong napanood natin mga kapatid mula dito kay Jason Explanation? So, pwede kang mag-comment sa baba, pwede kang magbigay ng sarili mong pahayag. Basta ang alam ko mga tol, nasa 1841 lang nabanggit ang word na dinosaur. Pero kung titignan mo, ang mundo natin ay hindi 6,000 taon lang, no? Medyo may katagalan na rin etong ating mundo mga tol, at simula pa ng mga unang sumibol ang unang buhay dito sa lupa, panahon ni Eva at Adan. So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.